Welcome po muli sa ating kusina. For today's video ay may isi-share na naman tayong bagong recipe sa inyo ngayon na pwedeng nyo ipang regalo ngayong Pasko, pwedeng nyo rin po itong ipangbenta, or kahit pang merienda, pwedeng nyo rin po itong gawin. Napakasimple at napakakonti lang po ng sangkap nito at napakadali lang din po niyang gawin. Huwag na nating patatagalin to, tara at gumawa na po tayo ng napaka-moist at napakasarap na ube cheese donut. Ang una nating gagawin ay ibabrush lang natin ng konting oil yung ating donut molder. Ay nabili ko lang pala ito sa Shopee guys. Parang pang mini donut yung size nito. Pagkatapos nito ay set aside lang muna natin siya. Gagawin natin ngayong ating butter mixture. Then nilagay ko na yung ating butter at saka yung ating sugar. I-beat lang natin ito sa medium speed na mga 5 to 7 minutes hanggang sa light and fluffy lang siya. I-scrape lang din po natin yung side ng ating bowl para ma-mix pong maigi yung ating mga ingredients. Sunod nating ilagay yung ating ubi halaya or yung ating ubi paste. Ayan, meron tayong recipe nito guys dito sa ating YouTube channel, pero pwede po kayong gumamit yung mga nabibili sa grocery store. Pero mas masarap pa rin yung ating homemade na ubi halaya. Pero kung wala naman talaga kayong choice guys, pwede nyo nang gamitin yung mga nabibili sa grocery store. Ayan, mag-adjust lang kayo ng sugar kasi medyo matamis kasi siya guys, kaya hindi ko siya masyadong maire-recommend sa inyo. Then ngayon naman ay ilagay na natin yung ating ube flavoring. Ayan, 1 and 1/2 tablespoon yung ginamit ko dito guys. I-mix lang natin ito hanggang sa mag-well blended lang yung mga ingredients natin. Huwag din po natin kakalimutan guys na lagi natin i-scrape yung side ng ating bowl para yung mga nasa ilalim na hindi natin naabot ng mixer ay mahahalo po siya or ma-mix natin siyang maigi. Then ilagay na natin ngayon yung ating 2 large egg and magbilang lang kayo ng 20 seconds guys. Tsaka yun yung i-add yung next egg. Add ko lang din pala guys na bago po tayo mag-start, kailangan po lahat ng mga ingredients natin ay naka room temperature siya. Yung ating egg, yung ating milk, at saka yung ating butter. Napaka-importante po nun, kaya tandaan po natin yun para hindi po pumalpak yung ating donut. Itong recipe na ito guys, pwede nyo po siyang gawing cake kung hindi nyo type na maging donut siya. So, pwede nyo rin po siyang gawing cupcake. Then ngayon naman ay lalagay na natin or pagsasamahin lang natin yung mga dry ingredients natin, yung ating all-purpose flour, salt at saka yung ating baking powder. I-mix lang natin ito, then ilagay na natin siya ngayon dito sa ating wet ingredients. Ayan, balihin natin ko po lang siya sa 3 batch or sa 3 portion para hindi po tayo mahirapan mag-mix. Then ilagay na rin natin yung ating warm milk. Ayan, ininit ko na siya sa microwave ng 30 seconds kasi galing po siya sa ref. Ayan, then pwede rin po kayong gumamit ng evaporated milk kung wala po kayong full cream milk. Then i-mix lang natin ito, then scrape din natin yung side para mahalo din po natin yung mga nasa ilalim na mga ingredients natin. Pag mga ganitong type na cake guys, yung creaming method, yung ginamit natin dito, yung paghalo natin sa butter at saka yung ating sugar, dapat yung pag-add natin ng ating mga ingredients, dapat dry, tapos liquid, tapos dry ulit, tapos liquid. Basta yung pinakalas guys, yung ilalagay nyo. Kaya yan, ginawa ko siyang 3 para yung pinakalas na i-add nyo guys, yung dry ingredients or yung ating flour mixture. Basta tandaan po natin, wag po nating i-overmix yung ating butter mixture para hindi po magiging gummy yung texture ng ating donut or yung ating cake. Ayan, may nagtitira pang mga dry flour dito sa gilid ng ating bowl, pero hindi na ako gumamit dito ng mixer. Gumamit na lang ako dito ng spatula para hindi na po natin siya ma-overmix. Gumamit lang din pala ako dito ng piping bag para hindi po tayo mahirapan maglagay ng ating butter mixture dun sa ating molder. Pero kung kaya nyo naman siya ilagay guys doon na hindi kailangan gumamit ng piping bag, pwede naman yun. Huwag din po nating pupunuin yung ating donut molder kasi aalsa pa ito para hindi po siya aapaw dito sa ating hulmahan. Pwede nyo rin po siyang ilagay dun sa non-stick pan na pang donut din na molder. Itap lang din natin ito para maalis or ma-release yung mga air bubbles sa loob ng ating molder. Then i-bake na natin ito ngayon sa ating naka-preheat na oven 160 degrees Celsius ng 30 to 35 minutes. Depende po ito guys sa oven nyo or depende din po dun sa gagamitin yung molder. Pwede rin po kayong gumamit ng toothpick para i-check yung inyong donut kung luto na siya kapag wala na pong sumasamang mixture dun sa inyong toothpick. Ibig sabihin luto na yung inyong donut. Ayan, palamigin lang natin siya ngayon dito sa ating cooling rack.
Ayan, malamig na yung ating donut kaya tinanggal ko na siya dito sa kanyang molder. Ayan guys, nakikita nyo ba kung gaano ka-moist at napakalambot ng ating ube donut. Dito sa recipe na ito guys, makakagawa kayo dito ng 25 pieces nitong mini molder na binili natin sa Shopee. Then ayan guys, may last batch pa siya. Ito yung huling sinalang ko sa oven. Then papakita ko lang pala guys yung texture niya. Ayan, napaka-moist ng ating donut. Ay, napaka-perfect din ito guys kapag ginawa nyo siyang cake or cupcakes. Pwede nyo na siyang iserve or kainin na ganito lang. Masarap na po siya kahit wala po tayong ilalagay na toppings or glaze sa kanya. Kung gusto nyo namang gumawa ng maramihan, pwede nyo doblihin or triplihin yung recipe. Basta siguraduhin lang po natin na malagay po natin or masalang natin siya sabay sa oven lahat. Gagawin naman natin ngayon yung kanyang ube glaze or yung kanyang ube ganache. Dahil meron tayo dito white chocolate chips. Ayan, minelt ko lang siya sa microwave na nag-add lang ako ng 1 tablespoon na oil para hindi po tumigas yung ating chocolate. Then, i-mix lang natin ito. Naglagay ako dito ng 1 tablespoon na ube flavoring. Kung wala po kayong microwave, pwede nyo rin pong i-melt yung inyong chocolate sa double boiler. Ayan, kapag okay na yung kulay ng ating ube ganache or yung ating ube glaze, i-dip na natin yung ating ube donut dito sa ating ginawang glaze ngayon. Kung ayaw nyo namang gawing ube flavor yung inyong ganache or yung inyong glaze, pwede namang plain lang na white chocolate guys, i-melt nyo lang siya. Then, pwede na kayo mag-add ng iba't ibang toppings. Ayan, pwede kayo maglagay ng toasted na desiccated coconut. Pwede yon. Then, pwede rin pong mga almonds or kahit anong klaseng nuts. Ayan, dito kasi guys, pag gumagawa tayo ng mga donut, maganda siya kasi lagyan ng mga iba't ibang toppings or iba't ibang flavor. Tsaka itong donut na ito, bale, ano kasi siya guys, cake type kasi yung klase niya. Kaya pwede po tayong gumawa ng maraming batch nito, then i-stock lang natin sa ref for na mga 7 days kasi habang tumatagal siya, lalo siyang nagiging moist. Ayan, then tsaka tayo maglagay ng iba't ibang flavor ng glaze. Basta ibalot nyo lang siya ng maayos sa king wrap. Then ako dito guys, ang ginamit kong toppings dito sa kanya kasi perfect din yung ube at saka cheese. Kaya naglagay tayo ng cheese dito. Pero again, marami pong option ng toppings na pwede nating ilagay dito sa ating donut. Pwede nyong idahan-dahan paglagay yung inyong cheese sa ibabaw para malinis siya tingnan. Or pwede rin ganito yung style yung paglagay nyo ng cheese. Ayan, idiretso nyo na siya lagay dun sa inyong cheese. Pero parang makalat kasi siya guys, kaya kinamay ko na lang siya or dinilagay ko na lang ng dahan-dahan yung cheese sa ibabaw dito sa ating donut. Ito na yung ating ube cheese donut. Ayan, isa lang ang masasabi ko guys, napakasarap at napaka-moist ng donut na ito. Kahit wala siyang toppings or kahit anong glaze, masarap po siyang kainin. Kaya dapat mga mamis, try nyo ito sa inyong bahay. Hindi po kayo magsisisi kapag sinubukan nyo itong gawin. Ayan guys, nakikita nyo ba yung texture sa loob ng ating donut? Yung pagka-moist niya at yung pagka-lambot niya. Ayan, papakita ko lang din pala yung sample ng packaging niya. Ito yung size niya guys. Ayan, kung meron naman kayong makikitang mas mura guys or yung transparent lang na nabibili, basta importante kasya yung inyong donut. Ayan na, pwede nyo gamitin yon. Naglagay ako dito ng yung may design na baking paper or wax paper at ang tawag dito guys din. Bali, 4 na donut yung kasya dito. Pwede nyo ibenta yung inyong donut guys ng 20 to 25 pesos kada isa or 100 pesos kada isang box. Ayan, nilagyan ko lang din siya ng ribbon para presentable siya tingnan. Ayan, hanggang sa muli, kita-kits po tayo ulit sa aking susunod pa mga videos. Maraming salamat po sa inyong panonood. Mag-iingat po tayo palagi.